Ami, una. Malexi. Ja. Ook een puffje. Ja, twee puffjes. En zo moeten we en... Deze. Deze. Oh ja. Zo bedoel ja. En jullie zijn net naar de dokterswacht geweest? Ja. Ja. En is de deur doorgestuurd? Ja. So, yung video na yun, guys, nangyari noong October 17. 1 week na nga ang nakalipas. 1 week ako hindi nakapag-vlog. Inasma siya, nahirapan siya huminga. Actually, noong may vlog ako na chinek si Zoe nung doktor nila sa school. Are you okay, Ken? Okay. Ubo-ubo na siya. Tapos medyo lumala ng konti. Alam ko na noon, no? Alam ko na uubuhin siya, na-asmahin siya. Inano ko na ka siya kaagad. In-inhaler ko na siya kaagad. Ano yun, anak? Tanggalin ko? Alisin ni Mami? Ayun, alam ko na agad nga na asmahin siya. So, inano ko na siya. In-inhaler, ganyan. Tapos inaano ko yung ilong niya. Tapos ilang days. Pasensya na po kayo sa background natin. Magkakalat yung mga yan at magkakalat. So, hayaan nyo na po. So, ayun nga. Hindi umepekto yung ano niya, inhaler niya. Tapos nahihulog, Tapos hirap siya huminga. Thursday ng gabi, nasa work si Daddy Teba, nakulang mag-isa at mga bata, nahirapan siya huminga. And then, tumawag na ako ng sa emergency. Kasi pag na dito, sarado na yung center pag ganung oras. So, tumawag ako. And then, sabi nila, dalhin daw si Zoe doon. So, Thursday ka ng gabi, medyo nahirapan ng huminga si Zoe. Lalo na mausok. Kasi nga, sakto din dito sa baryo, merong sunog. Kung maalala ninyo yung video namin na bumili kami ng broccoli. Tapos sa harapan ng tindahan ng broccoli, yung farm na yon, merong mga sunflower. Yon, yung area na yon nasunog. So yung buong area na yon, yung mga warehouse na nandoon, parang 3 warehouses yon, tapos isang bahay. Yung bahay nung may-ari ng farm. Yung 3 warehouse nasunog doon. Tapos yung usok, napakatindi. Hangin. Tapos mahangin pa, pumasok sa mga kabahayan. Tapos inuubo na si Zoe na asthma, lalo pa siyang lumala dun sa usok. Although nakasara yung mga bintana namin, may pumasok na konti, lumala yung yung ubo niya, tsaka yung asthma niya. So, minabuti ko na nag-upraman sila. Si Kenneth kasi kinalat excuse me. Lalong lumala yung yung ubo niya. And then, dinala namin sa emergency. Tapos, tinignan nila yung oxygen level ni Zoe, yung temperature niya, wala naman siya lagnat. Umano nga lang siya, umano nga lang siya, yung lumala kasi nga dun sa usok. Nung kagaling namin doon, pinaano lang nila yung Ana, ang galing naman. Ang galing naman ng binata ko. Sino yan? Ana. Okay. So, kadating namin doon, nagstay pa kami ng mga ilang oras kasi nga tinignan muna kung babalik ba yung breathing ni Zoe tsaka yung oxygen level niya. Bumalik naman, so pinauwi na nila kami. Tapos binigyan din pala siya ng isang gamot para sa nose niya kasi nga sinisipon siya. Pabalik namin. Eto pa, daming nangyari nung Thursday nga. Kaya, sobrang stress ko ngayon pa lang talaga ako naka-vlog ulit. Guys, ano ba yan? Sabay-sabay. Nung Thursday din, di foggy. Tsaka maano talaga ang weather. Hindi ganon kaganda. Umuulan ng konti, tapos foggy nga. Konti lang yung visibility sa daan. Si Daddy, syempre, ingat na ingat siya sa pagdadrive niya. Sakto
kaano siya na pulis. Yung police car. Kasalubong. Tapos nakita ng police car na si Daddy medyo nag-sway dun sa area, somewhere there sa city. Tapos ayun nga, inano siya ng pulis, hinabol. Hindi naman hinabol. O kumbaga, sinundan siya ng pulis. Nung una, akala ni Daddy, hindi siya. Tapos nung naglagay na yung pulis na stop, parang stop dun sa nila, harapan, Dad. Sa taas nila, sa taas ng sasakyan nila, naglagay sila ng stop sign. Doon pa lang tumigil si Daddy. Ako pala yung ini-stop nila. Sabi niya ganon. Tapos pinaano nila kami sa safe, medyo safe na lugar. Tumigil kami. Tapos inano nila si Daddy na sabi ng pulis na nakita ka namin kasi medyo nagsusway. Nagsusway daw siya mag-drive. Tapos pinaano siya yung ganon. Anong tawag doon? Basta yung sa breath pag may alcohol, pag yung nakainom ka, pinaganon siya, pinablow, tapos wala naman, okay naman. Tapos, sabi nito kasi foggy, nahirapan daw siya mag-drive ng konti, kaya medyo nag-sway siya ng konti. Tapos si Zoe nasa likod, kaming tatlo nasa likod, ako si Zoe tsaka si Kenneth. Tapos, inopen ni... Kenneth! Are you okay? Inopen ni Daddy yung bintana ni Zoe kasi si Zoe wow, sabi niya gano'n. Kasi nakita niya yung mga polis niya in action. Dalawa kasing polis yung nando. Ang gano'n ang background ko, no? Pero dada pa rin ako ng dada. Nandito lang kami sa kwarto ni Zoe nga. Naglalaro yung dalawang bata. Ayan, nandito naman si Daddy. Ayun nga, hindi nakita ni Zoe. Napawaw siya, wow. Tapos, sinabi nga namin sa mga polis na galing kami na hospital, yung ganyan. Kaya medyo nagmamadali din kaming makauwi. Kasi nga, madaling araw na kami nakauwi. Tapos, napawaw din si Zoe sa mga polis. Kasi nga, kung maalala ninyo, may vlog kami na meron kami kasi siya na guys sa hinga. Meron kaming vlog na may pinuntahan kami doon sa city na meron mga police, ganyan, may mga activity. Yan? Dito nga tayo banda, guys. Dito ko kayo banda. Dito tayo banda, guys. Kasi ang gulo ng dalawa, eh. Tapos, di yun. Sinundan naman ako ni Kenneth. Tapos, kauwi namin, inaano pa rin nila yung, puro tayo, guys, pasensya na. Yung fire, inaano pa rin ng mga bumbero. Naglast yun ng magdamag. Ang tagal nila talaga na-extinguish yung fire. Tapos, ito yung pakita ko yung picture. Ayan, ganyan siya. Sobrang laki ng apoy. Mabuti na lang, hindi siya kumalat sa buong baryo. Pero yung kinabukasan nun, yung mga suit, sa Tagalog ang suit? Abo? Hindi naman abo eh. Hindi naman abo yun eh. Basta yung mga suit, yung mga itim-itim na abo na particles ng nasunog nga, nasa mga grass, ayan may picture ako, pakita ko sa inyo, ayan ang picture. And then, since yung farm na yon, yung mga shed nila, merong solar panels, kasi nasunog lahat as in, guys. Yung mga particles o yung mga parts ng solar panels, pag nilipad daw ng hangin yun, tapos nakita, make sure na kunin, mag-gloves daw, or walisin, ganyan, kasi medyo sharp daw yun. So, yung buong Thursday ng gabi, Friday, Saturday, Sunday, hindi talaga kami lumabas. As in, nasa bahay lang kami. Pero kapag anuhan mo yung bintana, maamoy mo ba talaga yung yung usok. Hanggang ngayon, nangangati yung ko. Isang linggo nang nakakaraan, pero nangati yung ko kasi yung lalamunan ko. And then, ganun nga ang nangyari. So, may sunog, tapos lumala si Zoe, pumunta kami ng ospital, tapos na-stop pa ng pulis si Daddy. Grabe talaga ang stress at ang roller coaster ng emotions ko last week. Kaya today pa lang talaga ako naka-vlog. Hindi ko talaga anong tawag dito?
na orasan na makapag-vlog ako kasi nga busy sa mga bata. Hindi rin ako pumapasok sa work. Mabuti na lang at maalagaan ko yung mga bata. And nung Friday, Saturday, Sunday, hindi pa rin okay si Zoe. Medyo pa rin yung paghinga niya. Pumunta na kami dito sa health center, dito sa malapit. Tapos binigyan nga, yung pinainom ko kanina kay Zoe, binigyan ng antibiotics si Zoe tsaka prednisone. So, magmula nung Monday, Thursday na ngayon, 4 days niya na tinitake yung antibiotics niya tsaka yung prednisone niya. Kailangan niya na kasi nga sobra yung ubo niya tsaka yung difficulty breathing nga niya. Kasama din nung gamot na yon yung dalawang inhaler niya. Mabuti na lang si Kenneth, ubo-ubo lang ng konti. In-inhaler ko lang ng mga ilang beses ngayon. Medyo okay na. Although, inuubo pa rin siya. Pero hindi kagaya ni Ate Zoe. Talagang, ang lala. Ang talaga ng niya, ubo niya. Natakot din ako kasi nga, diretso na kami nga ng ospital. Tapos may sunog pa yung ganun. Imaginein mo yung, yung situation na yun. Nakakatakot na, manginginig ka talaga. Ang ingay ng background ko, okay lang yan. Importante, medyo kalmado na yung pakiramdam nila. Until today, hindi pa rin pumasok si Zoe. Baka bukas ko na siya papasukin yan. Kasi bukas, Friday, August 25, lang naman sila. Sige, hanggang 12 lang. So, baka papasukin ko na siya bukas. So, ayan, ang update sa amin ngayon. Kasi isang linggong atay din guys. Pasensya na. Ang Kenneth at Zoe nandito pa rin naglalaro. Dito lang kami sa... May pawaw pang kasama ang Kenneth natin, guys. Ang Zoe nakakalaro na. Na paano ka na? Nakakita siya ng Lego Dad. Wow daw, wow. So, I'm thankful naman kahit papano okay na ang mga bata. Konting sipon, konting ubo na lang, hindi na kasing lala. Nakakalaro na rin sila, kumakain na rin sila ng maayos. Medyo gumaan na ng konti ang aking pakiramdam. Kasi ganyan naman tayo na pag may sakit ng mga bata, talagang hindi tayo, hindi ka kalmado, hindi ka, lahat na lang ng senses mo. Bababa na kami guys, kasi nga ang mga bata, hindi sila pwede dito nakakulong lang sa kwarto ni Zoe. Kailangan nila sa baba. Mga 5 minuto lang itong nila. Malinis na kwarto, mamaya na ulit ko. Dodo! Ang daldal na ni Kenneth. Nalaman sa pinto. Kenneth? Oprauman? Oprauman? Sa mapa ng tingin na. Okay. Zoe? Hi, are you feeling better today? Yes. Yes, that's good. Should we go downstairs? For what? For what? Ayaw na nilang bumaba. What are we doing there? We're going to eat na. Kain na kayo. Hindi ka kain? Ayaw kumain ni Kenneth? Ken? Kain ikaw? O, tara na. We go downstairs. Balik mo na po yan. O, Praman. O, tara. Mag-clean up na tayo. Clean up. Clean up. O, Praman. Kenneth. Balik mo na si Ana doon. Doon. Please. Sige po. Yan. Sige. Ayun pa yung mga tinulak niya talaga, oh. Wow. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Referee! No. Oh, dali. Oh, Pramen na. Put it back there. Put it back there na. Thank you. Thank you, Kenneth. Yes. Thank you po. O, tara, baba tayo. Kain. Kain. Let's go downstairs. Kain na, anak. Zoe. Do you wanna stay here? We go downstairs and eat.
Let's go. Salamat po. Wow, galing. Ang bilis naman mag-ano niyan. Clean up. Yay! High five! High five! High five! High five! Good job. Guys, at ito pa ang bad news. Meron pa akong bad news sa inyo dito. Banda, naalala nyo si Blue? Yung color blue na fish ni Zoe. Wala, namatay din siya. Wala na siya, oh. Namatayan tayo ng isang isda. Etong mga to, yan yung mga, yung sacrificial fish. First fish. Yung mga first fish mo yan. No, ate. Ate, hindi ko pa sinasabi dito eh. Hindi pa namin sinasabi kasi nga, ina-asthma pa siya. Blue is just hiding. Somewhere there. Hanap niya, Dad. Oo. Oo, ganun din. Oo, sige. Kasi nahanap niya, guys. Oo, wala talaga. Oo. Kasi ayaw naming sabihin sa kanya. Kasi nga inuubo, ina-asthma. Baka lalong sumpungin pag nalaman niya. Sabi lang namin, nagtatago si Blue dito. Kasi usually naman nagtatago si Blue dyan, oh. Sa may bahay na yan. So, wala mo nang mag-mention. Hala, lumaki sila, oh. Laki na nila. Lalo na tong mga to, yung unang fishes. Lalaki na. Ano na naman tong kalat mo, Kenneth? Ano yan? Huwag mag-headband. Pag mag-headband, ang bilis. Pag mag-sokyes, ang bagal. Hala, kinalat niya, guys. Ito yung mga gagamitin ko sa Christmas tree. Oh, no ka dyan. Wala, ganun talaga. Wala pa man yung 1 year sa atin, Dad. Binili din kasi natin, medyo may kalaki na eh. So, baka matanda-tanda na. Sabi ni Daddy, bili na lang daw kami ulit yung kamukha para... Kaso mas malit. So, bilang natin lumit siya. Para hindi masyadong malungkot ang dalaga natin. Kasi kapag inano mo yan ngayon, makasumpongin siya lalo. Lalo na yung gamot yan. Medyo Yung surge ng emotion. Yan! Hala na! Hala, guys! Galing ng Ate Zoe, oh! Nakagawa ng bahay dyan. Yung mga unang talaga na ito, hindi talaga para sa Ay! Kanin! 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 Lagay mo dyan. Dito siya kumakain, guys, kasi nga, ayaw niyang umupo. Opo! Sabi mo daw, opo! Kenneth daw, opo! Hi! Opo! Hala, nasira niya yata. Hala, natanggal. Natanggal, anak. Oh, nasira. Sa dulo ata. Nasira, anak. Hala. Oo. Sa dulo. Oo. Saan mo nilagay? Baka makain yung rubber. Sa dulo. Kunin mo yan. Siya palang kumakain. Kami sabay-sabay mamaya kasi si ate ayaw pong kumain. Sabayan namin mamaya. Alis ako saglit. Maghatid ako ng lumpia dito sa kapitbahay namin. Kasi nung si Zoe, yung night ng Thursday na na-hospital siya, nakita niya kami. Sabi niya gano'n, next time, pag ganyan na dadalhin sa hospital si Zoe, lang daw kami, mag-message kami sa kanya para maiwan na lang siya dito sa bahay at mabantayin si Kenneth. Kasi nga dinala namin si Kenneth noon, Thursday, natutulog. Hindi naman pwedeng sila lang dalawa ni Daddy at saka ni Zoe pupunta sa hospital. So, ang ginawa namin, ginising namin saglit si Kenneth, tapos sinama namin siya sa emergency sa hospital nga. Tapos yun nga, sabi niya na next time tawagan ko daw siya, tapos bantayan na lang daw niya si Kenneth kung may mangyari mang daw ganun. So
Nagdadala ko siya ng lumpia for the card kasi nagbigay din siya ng card na get well soon Zoe, yung ganyan. Yung yung mismong tabing bahay, yung sa gilid ba, yung gilid. O siya guys, i-end ko na ang ating vlog. Pasensya na po kayo, wala tayong masyadong vlog ngayong week. Gawa ng nangyari nga. Anyway, importante naman, okay si Zoe, okay si Kenneth. So si Zoe patuloy pa rin ang kanyang gamutan. Pero, feeling better na siya. Makita nyo naman na naglalaro na siya. So, may time na tayo ulit mag-vlog ng very, very slight. Ayan. Thank you all for watching, guys. See you all next time. Bye!